Ang former 8th Division Boxing World Champion na si Manny Pacquiao, ginulat ang mga Hapon. Marami ang nabala sa laki at tangkad ng kanyang kalaban na si Rukia Anpo. Pero Pacman, may prangkang ibinunyag sa paparating na laban. Rukia Anpo, talagang napakaseryoso. Nangakong wawasakin talaga si Pacman. Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Anim na talampakan. Ganyan katangkad ang makakalaban ni Pacman. Pero ayon kay Pacman ay wala siyang pakinito. Dahil kahit pa nga, heavyweight ang timbang ni Anpo sa nakatadang laban, talagang walang pakialam si Pacman nito. Kumbaga para kay Pacman, ang height and weight ay hindi problema para sa kanya. Pero kakwento, baka kayo ay naguguluhan kung bakit ito ang sinabi ni Pacman. Bilang laban nila talaga ay nasa catch weight. At ang timbangan ni Pacman ay 68 kg. Bang itong si Anpo naman ay 68.75 kg. Pero baka sasabihin ng ilan na pwede naman pala napapalagaan ni Pacman kahit na heavyweight itong si Anpo. Pero bakit dumaan pa sa catch weight? Well, kakwento, ganito po ang pinupunto ni Pacman. Walang rehydration clause. Ibig sabihin, pagkatapos ng official weigh-in, basta makuha lang ni Anpo ang timbang na napagkasunduan nila. Pagkatapos ng timbangan ay wala siyang paki na si Anpo ay magpapalaki ng magpapalaki. Kahit pa nga maging heavyweight na ito. Kumbaga walang pakialam si Pacman sa timbang ni Anpo kung gaano nga ba siya kabigat pagkatapos ng weigh-in. Kaya naman, maraming mga Japanese fans ang mas lalong bumilib sa pahayag ni Pacman dito. Hindi tulad ng ibang mga boksingero na iniimplementa nila ang rehydration clause. Kumbaga, kinukontrol nila ang bigat nila at ng kalaban para patas ang laban. Pero itong si Pacman ay walang pakialam dyan. Nalanda siyang makipagduelo kay Anpo kahit gaano man kabigat sa nakatagdang laban. Ayon kay Pacman, hindi niya alam kung anong round niya pababagsakin itong si Anpo. Pero garantisado na gagawin niya ang lahat-lahat sa laban. Ang pinaka-the-best niya ay ipapakita niya. Tinanong naman si Pacman kung ano nga bang gagawin niya kung sakaling biglang sisipain siya ni Anpo. Ayon kay Pacman ay magbabayad sa kanya itong si Anpo ng $5 million. At ayon pa kay Pacman, hindi niya alam kung marami bang karanasan sa boxing itong si Anpo. Dalang pagkakalam niya ay mas maraming may experience itong si Anpo sa mixed martial arts o sa kickboxing. Kaya nga, ang hiling ni Pacman ay sana mabigyan nila ng isang magandang laban ng mga manood sa laban. At ayun naman kay Anpo, sa public workout na ginawa ni Pacman ay napaangat siya sa bilis at lakas na taglay pa rin ni Pacman. Pero ayon kay Anpo, hindi niya alam o masabing kung ano talaga ang pwedeng resulta ng laban. Pero ang sinusiguro niya ay 100% na naniniwala siyang sa huli siya ang mananalo sa laban. Mga kakwento, maaaring nang pinapanood niyo ang video ito ay tapos ng laban ni Pacman o hindi pa. Pero ang ipinapakita ko lang sa inyo ay ang mga maanghang ng mga binitawan ng mga salita ng dalawang mga mandirigma bago sila magkasagupa. Pero ganoon pa man, sa tangkad at laki ng kalaban, si Pacman ay may binunyag dyan. Nasabi niya na sanay na siya sa mga matatangkad at mga malalaking mga kalaban. Kaya kahit kunting takot ay hindi na niya ngayon nararamdaman. Kaya tara, sabay nating suportahan si Pacman. Let's go, Pacman! At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo magtatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kakakwentong Jonas Gaviola, kakakwentong Jets, kakakwentong J. Roa, at kakakwentong nanonood ngayong shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.